Magandang araw sa lahat. Ako si Dr. Luis Fernando Garcia. Ngayon ay susuriin natin ang paksa pagkilala sa mga palatandaan ng sakit sa bato, ang kailangan mong malaman. Ngayon ay tatalakayin natin ang unang senyales ng sakit sa bato at ito ay maaaring ikagulat ninyo. Ang bato ay isang filter na nagpapalit ng dugo tungo sa ihi. Ito ay isang kamangha-manghang bahagi ng ating katawan dahil hindi lamang ito isang simpleng filter. Marami itong ginagawa. Binabalik nito ang lahat ng ating likido. Halimbawa, kung umiinom ka ng 8 baso ng tubig sa isang araw na humigit kumulang 2 litro, maiihi mo rin ang daming iyon sa buong araw. Ngunit isipin ito, ang dami ng likido na dumadaan sa iyong bato sa isang araw ay 180 litro, 180 liters. Iyon ay 760 baso ng likido, kaya napakaraming pag-recycle ang nangyayari sa bato. Ito ay isang mahiwagang recycler dahil binabalik nito ang protina, nutrients, hormones at 99%, 99% ng lahat ng tubig na iniinom mo. Kaya mayroon tayong mahiwagang maliit na filter na may lahat ng sensors na nagko-coordinate sa dami ng likido sa iyong katawan na tumutulong sa pag-convert ng vitamina D sa aktibong anyo ng vitamina D upang makatulong sa pag-regulate ng iyong presyon ng dugo at ang hydration ng iyong katawan at ang pagtanggal ng mga toxins at gamot. Kung talagang pinahahalagahan mo ang ginagawa ng nephron ang filter ng iyong bato para sa iyo, malamang na pag-iisipan mong mabuti ang pagkain ng junk food o pagkonsumo ng mga bagay na maaring makasama sa bato dahil ito ay isang kamangha-manghang organ. Ang isang ordinaryong tao ay mayroong pagitan ng 1,000,000, 1,100 hanggang 1,000,000 at 500,000, 1,500,000 ng maliliit na filter na ito na tinatawag na nephrons. Kaya kapag nagsimula kang magkaroon ng sakit sa bato, ang bilang ng nephrons ay nagsisimulang bumaba hanggang sa punto na maaaring magkaroon ka lamang ng kalahati ng iyong nephrons. Gayun din, habang tumatanda ka, nawawalan ka ng nephrons kaya nababawasan ang ating kakayahan na gawin ang lahat ng mahiwagang ito at i-filter ang mga bagay. Mayroong isang pangunahing sanhi ng sakit sa bato pati na rin ang end-stage renal failure at ito ay nauugnay sa diabetes. Ito ay tinatawag na diabetic nephropathy. Nephro, ibig sabihin bato, apathy, ibig sabihin sakit. Kaya ang mataas na antas ng glucose sa dugo ang pinakakaraniwang dahilan kung bakit nasisira ang bato. Ang mekanismo kung paano nasisira ang filter na ito ay ito kapag mayroon kang mataas na antas ng asukal na nakikipag-ugnayan sa mga protein enzymes at iba pang protein structures, nagsisimula kang magkaroon ng reaksyon na tinatawag na glycation. Ito ang pagbabago kapag mayroon kang asukal at protina. Nagsisimula itong sirain ang mga protina na ito hanggang sa punto na hindi na sila magamit. Ang medikal na termino para dito ay tinatawag na advanced glycation end products. Kaya kapag marami ka niyan, mayroon kang kombinasyon ng mga nephrons o maliliit na filter na hindi na gumagana o barado na ng protina na nakakabit doon at hindi na makapag-filter. Kaya ang pangunahing bagay na ginagamit nila upang masuri ang sakit sa bato ay ang dami ng protina sa iyong ihi dahil kung mas kaunti ang pag-recycle ng protina, napupunta ito sa iyong ihi sa halip na mahila pabalik sa katawan. Kaya ang protina sa ihi ay nangangahulugan na mayroong pinsala sa bato sa maliit na filter na iyon. At dahil napupunta ito sa ihi, mas kaunti ang protina sa iyong dugo at ang pangunahing sintomas niyan ay edema. Maaari itong mangyari sa buong katawan mo na puno ng likido kaya mamamaga ang iyong mukha, magkakaroon ka ng likido sa iyong mga kamay at binti. Ang kagiliw-giliw na bagay tungkol sa sakit sa bato ay kapag nagsimula ang sakit kung minsan ay tumatagal ng 10 taon, 10 years, bago mo pa mapansin ang unang sintomas. Kaya ngayon sasabihin ko sa iyo ang unang sintomas na mararanasan ng isang tao na may sakit sa bato ito ay nocturia. Ano ang nocturia?
Ito ay isang sitwasyon kung saan umiihi ka sa gabi, kadalasan ng maraming beses at napakahirap para sa iyo na pigilin ang iyong ihi sa buong gabi. Ito ay isa sa mga unang senyales na nangangahulugang may nangyayari sa iyong bato. At may katuturan ito dahil ang karamihan sa mga diabetic ay mayroon ding parehong sintomas. May katuturan din ito dahil ang diabetes ay karaniwang tumatagal ng 10 taon, 10 years bago mo simulang mapansin ang mga problema. Kaya ang mga problema sa bato ay magkakaugnay sa diabetes. Sa gamot, sasabihin sa iyo na ang diabetes ay karaniwang isang sitwasyon kung saan mayroon kang hindi maayos na kontroladong antas ng asukal sa dugo. Ang pangunahing salita dyan ay kontrolado o ginagamit nila ang iba pang termino na managed. Inaayos nila ang mga komplikasyon ng diabetes, inaayos nila ang mga sintomas ng diabetes. Medyo interesante iyan. Inaayos mo ang mga komplikasyon at sintomas na ito, ngunit paano naman ang pagwawasto? Alam mo, hindi sila gaanong pumupunta doon. Bakit hindi ayusin o kontrolin kung ano ang inilalagay ng pasyente sa kanyang bibig? At ang pinag-uusapan ko ay asukal. Ang dami ng asukal o carbohydrate na kinakain ng isang ordinaryong Pilipino ay napakataas, lalo na kung isasama mo ang lahat ng nakatagong carbohydrates tulad ng tinapay, pasta, cereal, crackers. Napakaraming asukal dyan, hindi ba? At napakalinaw kung bakit mayroon tayong mga diabetic sa mundo dahil sobra silang kumonsumo ng carbohydrates. Kung mayroon kang problema sa bato o gusto mong maiwasan ang problema sa bato, o kung bumabangon ka sa gabi ngayon para umihi, mayroong ilang bagay na maaari mong gawin upang baliktarin ang sitwasyong ito. Ang unang bagay at ang pinakamalinaw na bagay ay bawasan ang dami ng asukal sa iyong bloodstream. Ibig sabihin yan ay pagsunod sa isang ketogenic eating plan. Ang pangalawang bagay ay ang paggawa ng intermittent fasting dahil kapag mas kaunti ang kinakain mo, mas mababa ang pagtaas ng insulin, mas mababa ang insulin resistance na magkakaroon ka, at mas mababa ang diabetes na magkakaroon ka. Kaya ang mga ito ay magkakaugnay. At ang uri ng intermittent fasting na irerekomenda ko ay ang uri na ginagawa ko ngayon na 1.5 pagkain sa isang araw. Ano ang ibig sabihin yan? Mayroon kang iyong malaking pagkain ng kaunting hapon o maaaring mismo sa tanghali. Kaya mayroon kang iyong protina, iyong taba. At mamaya gusto kong gawin ito ng alas 3 p.m. Ngunit marahil maaari mo itong gawin mamaya ng alas 6 p.m. Maaari mo itong tawaging iyong pangalawang pagkain o iyong kalahating pagkain. Ngunit hindi ka talaga gumagawa ng maraming protina. Hindi ka gumagawa ng maraming taba. Ginagawa mo ang lahat ng iyong vegetable carbohydrates. Kaya ang ginagawa ko bandang alas 3 p.m., marahil alas 3:30, 3:30 p.m., sa pinakahuli, magkakaroon ako ng malaking salad na humigit kumulang 7 hanggang 10 pitong tasa. Kadalasan ito ay 10 pitong tasa, ngunit marahil maaari kang gumawa ng 7 pitong tasa. At ito ay isang malaking salad. Madaling kainin. Wala akong ibang kakainin. Kaya mayroon akong protina at tabako sa alas 12:12 p.m. at sa alas 3:03 p.m. ng aking malaking salad. Sa ganoong paraan, mas madaling kainin ang salad dahil makapagpapahinga ako. Naglalagay ako ng iba't ibang bagay sa salad. Tiyak na maglalagay ako ng olive oil. Kung minsan gumagamit ako ng apple cider vinegar. Kung minsan gumagamit ako ng balsamic vinaigrette. Maglalagay ako ng maliliit na buto, diyan maliliit na mani, ngunit ito ay pangunahing gulay. At maaari akong gumamit ng iba't ibang uri ng gulay. Gusto kong gumamit ng arugula o repolyo kung minsan, ngunit kung gumagawa ako ng repolyo, hindi ako gumagawa ng 7 hanggang 10 7 tasa. Kaya kapag gumagawa ka ng masiksik na gulay, maaari kang gumawa ng mas kaunti. Kapag pinag-uusapan ko ang 7 hanggang 10 7 tasa, ang tinutukoy ko ay ang mga dahon ng lettuce. Kaya mukhang gumagana ng napakabuti. Gusto ko ito
dahil binibigyan ako nito ng napakahabang panahon ng pag-aayuno. At nagugutom ba ako para sa salad na iyon? Hindi dahil kumain lang ako ilang oras bago iyon. Ngunit humigit kumulang binibigyan ako nito ng 21 unang oras ng pag-aayuno. Ang susunod na bagay na gusto kong banggitin at ito ay isang remedyo na maaari mong makuha at ito ay napakalakas, mayroong maraming pananaliksik sa likod nito. Ito ay tinatawag na benfotiamine. Ito ay isang uri ng bitamina B1 na natutunaw sa taba at talagang nakakatulong ito na bawasan ang mga karaniwang aplikasyon ng diabetes sa isang makapangyarihang paraan. Tulad ng sinabi ko, binabawasan ang epekto ng glycation, binabawasan ang oxidative stress at pinoprotektahan ang mga cells. Ito ang dahilan kung bakit ang benfotiamine ay talagang mabuti para sa peripheral neuropathy. Iyon ay ang pinsala ng mga nerves sa ilalim ng mga paa, pati na rin ang mga problema sa iyong mata na tinatawag na diabetic retinopathy. Ngunit, napakahusay din ito upang mabawasan ang mga komplikasyon mula sa diabetic nephropathy, pinsala sa bato. Karaniwang kang umiinom ng isang 1 tableta na sa tingin ko ay karaniwang 300 mg 4 na beses sa isang araw. Ang isa pang bagay na maaari mong idagdag kung talagang gusto mo, hindi ito lubos na kinakailangan kung ginagawa mo ang lahat ng iba pang mga bagay na irerekomenda ko. Ngunit ang alpha-lipoic acid ay isa pang makapangyarihang paraan upang mabawasan ang mga komplikasyon mula sa kondisyong. Ang isa pang bagay na maaari mong gamitin ay turmeric. Ang turmeric ay mayroong phytonutrient na tinatawag na curcumin na labis na makapangyarihan sa pagbawas ng mga sintomas, ang mga senyales, ang mga komplikasyon ng diabetes. Gusto nating bawasan ang dami ng carbohydrates at gusto nating iwasto ang pinagbabatayan na problema. At iyon ang dahilan kung bakit ang keto at intermittent fasting ay isang pangangailangan. Ngunit sa parehong oras, maaari tayong gumawa ng ilang mahusay na bagay sa pamamagitan ng pagbabawas ng lahat ng iba pang mga side effect na nangyayari dahil sa mataas na asukal sa dugo. Bilang isang eksperimento, kung hindi ka handang bawasan ang iyong carbohydrates, marahil gusto mo lamang patunayan sa iyong sarili at tingnan kung paano gumagana ang iba pang mga bagay sa pamamagitan ng pagdaragdag ng ilan sa mga remedyong ito upang makita kung paano ito talagang makakabawas marahil kahit na ang pangangailangan para sa gamot o ang dami ng gamot na iniinom. Siyempre, kumonsulta sa iyong doktor, ngunit tiyak na makakatulong ito sa iyo. Kaya gusto ko lang talakayin ang paksang ito at bigyan kayo ng impormasyong kailangan ninyong gamitin kung mayroon kayong problemang ito. At sa tingin ko, kung umiihi kayo sa gabi, nang madalas ito mismo ang irerekomenda ko. Ngayon, maaari mong sabihin, imposibleng ako ay diabetic, alam mo hindi ko pa naipatingin ang aking presyon ng dugo. Dapat ka talagang kumuha ng test na tinatawag na HOMA-IR na sumusukat sa insulin resistance na nangyayari bago pa man ang diabetes. Ngunit ang punto ay mayroong koneksyon sa pagitan ng carbohydrates na kinakain mo at nokturya, ang paggising sa kalagitnaan ng gabi at pag-ihi. Para magkaroon ng tamang plano at malaman kung ano ang kakainin at paano gawin ang intermittent fasting, mayroon akong napakasimpleng playlist dito sa channel ni Dr. Luis Fernando Garcia. Dapat ninyong tingnan ito. Salamat sa inyong lahat at huwag kalimutang mag-subscribe sa channel ni Dr. Luis Fernando Garcia para sa higit pang impormasyong pangkalusugan.